sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Mga karinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayo magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y maganap, datapot hindi pa ang wakas. Isang magandang gabi po muli mga kababayan ng aking pinapaabot sa lahat ng aking mga subscriber, sa lahat ng mga sumusubaybay na patuloy na nanonood sa aking mga video. Purihin ng Diyos mga kababayan. Sana ay inyo po ipagpatuloy ang pakikinig ng mga salita ng Diyos. Natapos na po kasi mga kababayan ang kapanahunan ng mga propeta na siya na nga po yung nakasulat sa aklat ng Lumang Tipan. Kapanahunan ng mga propeta, kapanahunan ng unang pagdalaw ng Diyos sa mga tao. Natapos na rin ang ikalawang kapanahunan na siyang kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo. Natapos na. Ang pagdating ng kapanahunan o ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan, sa ibabaw ng lupa, sa kanyang pangangaral, ay hindi masyadong matagal. Saglit lang ang kanyang testamento ng kanyang pangangaral sa ibabaw ng lupa. At yun nga po na kasama niya ang 12 apostol at ang ilan sa mga mananampalataya. Marami rin naman ang mga naging mananampalataya sa panahon ng dakilang Kristo, sapagkat hindi naman lingid sa inyo na sa kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo ay sa napakaraming himala na kanyang ginawa upang ang tao ay magkaroon ng pananampalataya. Yan ang katotohanan. Hanggang sa dumating ang isang oras na natapos po yung ikalawang kapanahunan na yun, na siyang panahon ng ating Panginoon Jesucristo. At ito na nga po, nung bago umahon ang dakilang Kristo, ay ipinangako niya ang pagdating ng Espiritu Santo. Ang dakilang Kristo po ang siyang nangako na kanyang susuguin ng Espiritu Santo. Sabi niya sa aklat ni Juan na ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng mga aliw na siyang sumainyo magpakailanman, sa makatuwid bigay ang Espiritu ng katotohanan, sabi niya, na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, hindi nakikilala mas. Ngunit sa inyong nakikilala, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at siya sa inyo. Yan po ang salita ng ating dakilang Kristo. At nakatatak po yan sa banal na kasulatan. So ito na nga po ang ikatlong tipan na siyang kapanahunan ng Espiritu Santo. Ito na, kapanahunan ito. Sapagkat ang sabi ng ating Ama, mga kababayan, kung inyo po matatandaan, na dadalawin ko, sabi niya, ang katampalasanan ng mga magulang sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahit ng mga napupuot sa akin. Yan po ang salita ng ating Ama. So, ang kapanahunan ng mga propeta, yan ang kapanahunan ng unang pagdalaw ng Diyos sa mga tao. Para ano? Ano ang layunin ng kanyang pagdalaw? Para imulat ang mga tao sa isang pananampalataya na may nag-iisang Diyos. Bakit? Bakit kinakailangan sila imulat, mga kababayan?
sapagkat sa kapanahunan ng mga propeta, ang mga tao, natatawag natin, sobra ang kanilang pagkaligaw. Sapagkat ang mga tao, ang ginawa nila nung araw, alam mo, yung mga alahas nila, pagsama-samahin nila yan, lulusawin nila, gawin nilang kuyang baka. Yan. Yung kuyang baka, ginawa lang nila yun. Pagkatapos nung magawa nila, nung nabuo nila yung larawan ng isang guyang baka, yun yung sinasamba na nila. Ayan, ganyan po ang mga gawain ng unang panahon ng mga tao. Ngayon, siyempre, sapagkat ang tao ngay ligaw sa panahon na yun, gusto ng Diyos buksan ang kaisipan ng tao. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng mga propeta. Para ilagak sa kanilang kaisipan na may nag-iisang Diyos. Yun ang layunin ng mga propeta. Katulad ni Moises. Diba? Andyan yung iligtas ni Moises ang mga Israelita mula sa mga kaaway. Ano ang ginawa ni Moises? Itinawid niya yung angkan ng Israel sa dagat. Nahati ang dagat. Nung pagkabiyak ng dagat, saka sila ngayon tumawid. Nung makatawid sila sa kabila, andyan naman mga kalaban nila nakasunod sa kanila. Nung nasa kalagitnaan na ng karagatan ng kanilang mga kalaban, saka ngayon tumabon sa kanila yung dagat. Patay lahat ang mga kalaban. Yan. Isang kapangyarihan yun na ginawa ni Moises para ang tao ay mamulat na may Diyos. Mamulat na, isipin nila, saan nanggaling ang kapangyarihan ni Moises? Bakit nagawa niyang hatiin ang dagat para makatawid ang mga Israelita? Marahil, ang ilan ay namulat sa isang hayag na pangyayari, mga kababayan. Hanggang sa natapos ang kapangahunan ng mga propeta at dumating naman yung ikalawang pagdalaw ng Diyos sa mga tao. Saan? Sa panahon ng dakilang Kristo. Ang panahon ng dakilang Kristo ay dala niya yung pag-asa na mayroong buhay na walang hanggan. Yun ang dala ng dakilang Kristo. At yung pag-asa na yun, ng buhay na walang hanggan, na dala-dala ng ating dakilang Kristo, hindi lang ng buhay sa kalangitan na ipinangako niya kahit sa ibabaw ng lupa ay maaaring mangyari sapagkat yan ang kanyang salita. Pero dahil sa katigasan ng puso ng tao, mga kababayan, matigas talaga ang puso ng mga tao. Ano ang kapalit na ibinigay ng mga tao kay Kristo? Ano? Kamatayan, mga kababayan. Pinatay nila ang dakilang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Pinatay nila yung nagbuhat sa Diyos, bumaba sa ibabaw ng lupa. Nadala-dala niya yung aral ng buhay na walang hanggan. Pagdating sa lupa, anong ginawa ng mga tao? Pinatay nila dakilang Kristo. Ganyang kalupit ang tao, mga kababayan. At nang matapos ang kapanahonan yun ng dakilang Kristo, dumating naman ang kapanahunan ng ikatlong pagdalaw ng Diyos sa mga tao ng lupa. At ito na nga po ang kapanahunan ng Espiritu Santo. Yan. Ang lahat ng ito, mga kababayan, ay isang kaganapan lamang sa mga salita ng dakilang Ama na nakasulat sa banal na kasulatan. Na dadalawin ko, sabi niya, ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo
At ika-4, sabi niya, nasalin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Yan ang salita ng ating Ama. Kaya ito ang kapanahunan na nangyari ngayon, katuparan po ito mga kababayan. Isang katuparan ng kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng ating Ama, sapagkat nakasulat, yan ay magaganap. Hanggang dito po lamang mga kababayan at putulin ko ang video. Bago ako magtapos, ay hinihiling ko ang inyong patuloy na panonood at pag-subscribe sa aking channel at gayon din naman na pinutin ang notification bell. Magandang gabi po muli mga kababayan at ingat kayo sa inyong mga lakad. Salamat.